may ngiti sa aking mga labi. Ako si Ginang Joy, ang inyong nanay guro na handang magbahagi ng aral ng buhay. Tayo na at magkaroon ng mahalagang pagkatuto tungo sa aplikasyon at pagsasabuhay ng makataong pagkalinga sa kapwa. Halika at simulan natin ang aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Ang ating layunin sa araw na ito ay naipaliliwanag ang mga sumusunod. Natutukoy ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya o pamilyang nakasama, naobserbahan o napanood na nagpapatunay ng pagkakaroon o kawalan ng bukas na komunikasyon. At nabibigyan po na sa uri ng komunikasyon na umiiral sa isang pamilyang nakasama, naobserbahan o napanood. Ang bukas na komunikasyon ay lansaran at susi sa pagmamahalang, pag-uunawaan at pagkakaisa. Ito ay nagbibigay daan upang may padama ang nasa isipan o opinyon ng bawat isa, kung saan ito ay nagiging tulay sa maayos at matiwasay na pamumuhay. Ang pagiging bukas at tapat ay nagpapatatag ng isang pamilya. Ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon ay magdudulot ng kabutihan, ngunit kapag ito ay nawala, magbubunga naman ito ng kalituhan at kaguluhan. Paano ba magkakaroon ng bukas na komunikasyon? Paano maiiwasan ang pagkawala ng maayos na komunikasyon? Bago tayo magtungo sa ating aralin, subukin ang inyong sarili sa pagsagot ng ilang mga katanungan. Piliin ang tamang sagot at titik lamang ang isusulat sa inyong sagutang papel. Unang bilang. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng bukas na komunikasyon sa pamilya? A. Pagsasarili ng problemang kinakaharap. B. Pagkakaroon ng sapat na oras sa pamilya. C. Magkakasama ngunit abala sa social media. D. Pagpapaubaya sa kasambahay sa pag-aalaga ng mga anak. Ang tamang sagot ay B. Ikalawang bilang. Aling sitwasyon ang nagpapakita ng kawalan ng komunikasyon sa pamilya? A. Mag-anak na nag-video chatting. B. Paglalaan ng isang araw sa pamamasyal. C. Sabay-sabay na kumakain ang buong pamilya. D. May kaniya-kanyang ginagawa sa social media. Ang tamang sagot ay D. Ikatlong bilang. Paano mo masasabing may bukas na komunikasyon ang pamilya? A. Pagbibigay diin sa sariling damdamin. B. Pagbibitaw ng mga salitang hindi nakasasakit. C. Pakikinig sa sinasabi ng bawat kasapi ng pamilya. D. Pagsasabi ng suliranin sa ibang tao sa halip na sa sariling pamilya. Ang sagot mo ba ay letter C? Mahusay! Ikaapat na bilang. Bakit mahalagang magkaroon ng bukas na komunikasyon? A. Dahil madaling makakamit ang anumang hangarin ng buong pamilya. B. Dahil paraan ng pasalita at di pasalitang pagpapahayag sa palitan ng impormasyon sa pamilya. C. Dahil napakahalagang pundasyon sa relasyon ng mag-asawa, magulang sa anak at kapatid sa kapatid. D. Dahil hinihikayat ang bawat membro ng pamilya na makapagpahayag ng pagkakaisa,
pagmamahal at pagpapahalaga sa bawat isa. Kung ang sagot mo ay letter C, tama ka. Ikalimang bilang. Alin sa sumusunod ang pinakaangkop na kahulugan ng bukas na komunikasyon? A. Nagbibigkis sa lahat ng miyembro ng pamilya. B. Palitan ng impormasyon sa pagitan ng nagsasalita at kausap. C. Isang paraan upang hindi magkaroon ng problema ang pamilya. D. Paraan upang hindi magkaroon ng depresyon ang miyembro ng pamilya. Ang tamang sagot ay letter B. Ika-anim na bilang. Madalas na nakararanas ng pambubulas si Noel sa loob ng klase, kaya ayaw na niyang pumasok sa eskwela. Kanino siya dapat unang sumangguni sa suliraning kanyang kinakaharap? A. Mga kaibigan. B. Punong guro. C. Mga magulang. D. Gurong tagapayo. Ang sagot mo ba ay letter C? Magaling! Ikapitong bilang. Paano mapapanatili ang bukas na komunikasyon sa pamilya? A. Sa hindi pakikinig sa bawat isa. B. Sa paghusga ng bawat sinasabi ng kausap. C. Manatiling walang kibo kapag kinakausap. D. Pagiging positibo at sensitibo sa damdamin ng bawat miyembro. Ang tamang sagot ay letter D. Ikawalong bilang. Alin sa sumusunod ang may bukas na komunikasyon sa kapwa? A. Tumatalikod kapag kinakausap. B. Pabalang na pagsagot sa kausap. C. Walang imik at hindi sumasagot kapag tinatanong. D. Tahimik na nakikinig at maayos na nagbibigay ng komento. Kung ang sagot mo ay letter D, magaling! Ika-9 na bilang. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng kawalan ng bukas na komunikasyon sa kapwa? A. Aktibong nakikipag-usap. B. Pagsantabi sa sinabi ng kausap. C. Bukas na isipan at tapat sa kinakausap. D. Nakikinig ng maayos sa mga hinaing ng kapwa. Ang tamang sagot ay D. Ika-10 bilang. Ano ang bunga ng kawalan ng komunikasyon? A. Walang pagpapalagayang loob. B. Walang bangayan na nagaganap. C. Walang problemang hindi nalulutas. D. Walang mahinang ugnayan ng miyembro ng pamilya. Ang tamang sagot ay letter A. Ilan ang nakuha mong puntos? Nalilito ka ba sa ilang mga katanungan? Kung gayon, makinig mabuti sa ating aralin at sinisigurado ko sa iyong mas madali mo itong masasagutan. Ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya ay napakahalagang bagay na dapat malinang sapagkat ito ang magsisilbing pundasyon sa isang masaya, maganda at matatag na pagsasama. Basahin at suriing maigi
ang daloy ng pag-uusap ng magkapatid na sina Bea at Samantha. Oras ng hapunan. Bea, kakain na tayo. Nasaan ba yung kapatid mo? Ay, oo nga pala. Tumawag po siya kanina. May overtime daw po. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kanina pa ako nag-aalala sa ate mo. Di ba? Kabilin-bilinan ko sa inyo. I-update niyo ako lagi kung anong nangyayari sa inyo. Kaya nga may mga cellphone, di ba? Ma, relax lang. Nag-try naman siya tawagan ka kanina. Kaya lang, busy ata linya mo. Kaya nag-text siya sa akin at nagbilin siya na ako na magsasabi sa'yo na gagabihin siya. Kasi nga, alam niyo mag-aalala ka. Talaga? Lagi ninyong sasabihin sa akin lahat ng nangyayari sa inyo. Huwag kayong mahihiyang magsabi sa amin ng papa mo kahit ano pa yan. Iwasan ninyong maglihim sa amin dahil makikinig kami sa mga sasabihin nyo. Tawagin mo na yung papa mo sa garahe at kumain na tayo. Ang madalas na pangungumusta ng magulang sa anak ay nagpapakita ng bukas na komunikasyon na dapat taglayin ng iba. Dahil dito, madaling nagagabayan ng magulang ang mga anak dahil mayroon itong pagpapahalaga sa bukas na komunikasyon ng bawat isa. Kinabukasan sa kanilang pagkain ng umagahan. O anak, anong oras ka na nakauwi kagabi? Ma, mga 11 PM na ata, hindi na kita ginising. Tulog na kayo ni Papa nung sumilip ako sa kwarto niyo. Ma, may nagkwento ba sa'yo si Bea tungkol sa mga kaklase niya? Wala naman, bakit? Kagabi lang magkausap kami, wala naman siyang nababanggit. O, eto na pala. Bea, kumain ka na dito. Ano tong sinasabi ng ate mo tungkol sa mga kaklase mo? Alin? Wala yun. Okay na yun, Mama. Tara, kain na lang tayo. Uy, favorite ko to. bukas na komunikasyon ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan, pagkakaroon ng alitan o samaan ng loob. At maaaring malayo ang loob sa isa't isa na kung hindi maaagapan ay maaaring humantong sa pagkakawatak-watak ng pamilya. Gayunpaman, mahalagang matukoy ang mga gawain o karanasan ng isang pamilya na nagpapatunay sa pagkakaroon o kawalan ng bukas na komunikasyon upang maayos na magabayan ang bawat kasapi tungo sa kaunlaran. Nakaugalian na rin ng miyembro ng pamilya ang ibahagi ang mabuti at hindi magagandang mga pangyayari sa kanilang trabaho,
paaralan at lipunan. Bilang magulang, ay kailangang parehong pakinggan ang bawat panig bago gumawa ng pasya para mabigyan ng pagkakataon ang mga anak na makapagbahagi ng kanilang iniisip at nadarama. Karapatan ng anak na maranasan ang kalinga ng magulang sa lahat ng pagkakataon. Bea, may sasabihin ka ba sa amin? Tinatapos ko lang po yung project namin, Ma. Sobrang laki na ng mga eye bags mo. Natutulog ka pa ba? Hay nako, Bea. Kahit hindi ka magsalita, alam namin may problema ka. Mabuti pa't sabihin mo na ngayon kaysa lumaki pa yung problema mo. Ano bang nangyayari, anak? Ba't ayaw mong magkwento? May nasaktan ka ba? May nang-away ba sa'yo? Ma, ate, yun po kasing kaklase ko, ako na po pinagawa ng video. Ako pa po magre-report sa Zoom. Tapos ako rin mag-iisip ng tula tungkol po dun sa topic na binigay sa amin. Ay, hindi pwede yan. Bakit hindi nyo paghati-hatian? Bakit mo naman inako lahat? Ay nako, akin na yung cellphone. Tatawagan ko yung teacher mo o yung mga kaklase mo. Hindi pwede yung ganyan. Tingnan mo na nga yung sarili mo. Wala ka ng tulog. Hindi ka pa kumakain. Ma, kaya ayoko magsabi sa'yo eh. Alam ko magiging ganyan yung reaction mo. Bea, hindi mo naman masisisi si Mama eh. Dapat pinag-usapan niyo yan ng maigi sa grupo niyo. Dapat naghati-hati kayo sa mga gawain. Huwag mong akuhin lahat. Natatakot po kasi akong pagkaisahan nila eh. Kasi matagal na po sila magkakagrupo. Ako po yung bago kaya karamihan ng task, inako ko na po. Anak, hindi ganun yan. Kaya kayo binuo bilang isang grupo, bawat isa sa inyo ay dapat may kanya-kanyang gawain. Kung una pa lang sinabi mo ang tungkol dito, edi sana natulungan ka namin. Sa susunod, pag may gumugulo sa isipan nyo o hindi kayo makapagdesisyon kaagad, sumangguni kayo sa amin ng papa nyo. Naintindihan nyo ba? Ang isang pamilyang masayang nag-uusap tungkol sa kanilang mga buhay. Sabik na sabik silang makinig sa kwento ng bawat isa. Nagpapahiwatig lamang ito na ang pamilyang ito ay mayroong bukas na komunikasyon. Gayon din, tungkulin ng magulang na mapabuti at magabayan ang anak sa maayos na pagpapasya. Sa mabuting pag-uusap, nagsisimula ang kalutasan ng problema at sa bukas na komunikasyon, makikita ang pagpapahalaga sa isang pamilya. Sa makatuwid, mahalaga sa bawat pamilya ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon. Sa pamamagitan nito ay mabibigyan ng pagkakataon ang bawat miyembro ng pamilya na makapaglahad ng kanilang iniisip at nararamdaman sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Tunay na malaki ang kontribusyon ng mga makabagong teknolohiya sa pagkakaroon ng bukas na komunikasyon, gaya na lamang ng pag-chat sa cellphone. Ngunit hindi maitatanggi na mas maipararamdam ang pagmamahal at pagmamalasakit kung nakakausap ng personal ang bawat kasapi ng pamilya. Pakatandaan, ang bukas na komunikasyon ay nagsisilbing pundasyon sa relasyon sa pagitan ng kasapi ng pamilya, mag-asawa, magulang sa anak, at kapatid sa kapatid. Magkakaiba man ang ating paraan ng pakikipag-ugnayan, ay nararapat na isaalang-alang ang damdamin
at iniisip ng iba na may pangunawa. Magkita-kita tayong muli sa mga susunod na aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Muli, ako ang inyong nanay guro na nagsasabing sa lahat ng inyong gagawin, pagmamahal at kabutihan sa kapwa ang laging iisipin. Nakaligtaan niyo bang mapanood ang mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 8? Huwag mag-alala dahil mapapanood niyo pa rin ang inyong nanay guro at ang mga aralin sa official DepEd YouTube channel. Kaya mag-like at subscribe na!